Dalahin ko po, Panginoon, na ang aming mga kapatid na makikinig ay maduon ang kanilang puso at isip na maunawaan ang mensahe sa umaga ng dawa. Ang aking pong hiling at dalangin ay ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga ng dawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kanina po, kung nakikita niyo po yung nasa screen, mag-message si Pastor Raul, Brother Rodel, align ba yan sa message mo? So, align mo, tama-tama sa akin. Itong message na to, 3 weeks ago, meron na akong piniprepare, pero kino-confirm ko pa kay Lord kung ito ba yung sa akin na nice i-attend sa umagang ito sa first Sunday. At na-confirm ito nung dumaan tayo sa baha. 4 days tayo na nakakulong. Kami po 4 days na hindi kami makalabas dahil walang baha sa amin, pero hindi kami makadaan kasi baha yung paligid. At kanina tinatanong na masaya ba kayo? Amen, ha? Pero kung tatanungin ko kayo ngayon, meron ba kayong dinadala sa inyong mga puso o bilangin? Yun ang madami. Sila lang ba? Pero lahat tayo, ayun ko ba? Bawat isa sa atin, alam ko, meron tayong dinadala. So, ito yung umpisa ng mensahe. Para makita natin na yung ba dinadala ko ay masigit pa dito sa ipapakita ko lang. Nung 4 na araw ko ngayon ay nakabasa ako ng isang tumali sa puso. Una, nakita ko, napanood ko. Merong isang matanda na naglalakad dun sa baha matanda. At kasama niya yung reporter. Sabi ng reporter, tatay, sa tingin mo ba may pag-asa pa? Bakit itong baha na to ay hindi na masolusyonan? Palagi na lang gano'n. Nakakatuwa yung sagot ng matanda. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga flood control ng ating bansa, kinakain ng mga buhaya. Kaya daw po tayo binabasa. Isa pang bagay na nakakita ko. Ito, tingnan niyo pag ipa-plus ko to, kaya din sabihin niyo, parang maliit lang yung dinadala. Ito po ay siya graduate noong class 2025 sa Bukidnon State University. Siya si Chelsea Valdiwes. Tingnan po natin. Introduction pa lang po ito. At tingnan natin. Maliit, pero babasahin ko. Sabi niya, I was not born lucky. I was born to fight. Sabi niya, 2002 I was born. So, pinanganak siya. 2007, I lost my mom. 5 years old, namatay na. 2011, I lost my dad. 2012, my sister and I were adopted by our aunt and uncle, whom I now call my mom and dad. 2015, graduated elementary. 2017, my dad got in prison in Gampon. 2018, my adopted mom passed away. 2019, my brother died. 2021, graduated high school. 2022, dad was released. 2023, I was diagnosed with major depressive disorder. In 2025, I graduated cum laude. Natan nyo yung pinagdaanan. Grabe, di ba? Binabasa ko ito. Paano kung napaglampasan ito? Kung sa iba, susuko, hindi na siya mag-i-excel. Pero meron siyang pangarap. Nandito pa. Di ba? So, sa makita nyo ito, alin na mas malaki sa pinagdaanan nyo? Ang hirap, di ko ba? Pero ito po yung sabi. Babasahin ko po, sabi. From a young age, life did not just test me. It tried
to break me. There were days I did not want to get up. Days I worked jobs just to survive. Times I had no one but myself. But through every heartbreak, every loss, every moment of silence and pain, I kept showing up. I showed up when I was grieving. I showed up when people doubted me. I showed up when I felt invisible. Even when I was judged, even when I felt small, even when life gave me reason to quit, I chose to rise. Now here I am, not just a graduate, but proof that resilience is louder than pain. That showing up, even when you're hurting, is still showing up. And that's where the breakthrough begins. So if you're reading this life feels heavy, this is the reminder. Even when no one claps, even when your heart is breaking, even when everything feels uncertain, keep showing up. Because your story is not over. You are just being prepared for something greater. And someday, your survival will be someone else's inspiration. Diba? So, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Amen po ba? Amen. At kung tatanungin ko kayo, alam ko, kung sasabihin natin, gusto natin yumaman, magpapera. Diba? Alam yun ang number one. Gusto kong magkabahay, gusto kong magkaroon ng sasakyan, gusto kong makagraduate kung aking mga anak, gusto kong maging maganda yung relationship. Lahat, marami tayong pangarap. Pero paano kung yung pangarap na yun sa journey natin, meron mga pagsubok. Tulad ng aking binanggit. Paano natin ito mapapagtagumpay? So umagang ito ay ito po yung ating pag-usap. Sa pagharap sa Goliath ng buhay. Goliath kasi para madaling inyong maintindihan, para madaling rumistro na kapag tayo ay may pinagdaraanan, ito yung Goliath kaysa sa higante na ating pagdaraanan. So pag sinabing Goliath, higante malaki ito. So kung kayo ay pamilyar sa Higantes Festival sa Amono, makikita nyo doon yung malalaking tao na pinaparada. So ito yung Goliath sa buhay natin. Ano ba ito? Sa unang Samuel, chapter 17, verse 47, ang sabi po doon, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabang. At sibat, kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kapatid. So binibigyan din po dito na yung tagumpay, yung labanan sa buhay natin ay hindi lamang nakadepende sa ating lakas o anumang sandata ng tao, kundi sa halip dahil meron tayong sovereign God. God's sovereignty. Yung kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan. At sinasabi dito ni David na ang Diyos ang siyang dahilan sa tagumpay, hindi yung pisikal na lakas ng hukbo ng Israel. So may punto, tatlong punto, yung God's sovereignty, dito sinasabi na the battle belongs to the Lord. Siya yung may control sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Siya rin na nakakalam ano ba yung magiging outcome ng laban nito. Yung pagtitiwala sa Diyos, yung statement ni David, ini-encourage tayo na yung kapangyarihan ay dapat panghawakan kumpara doon sa human capabilities ng tao. Ang pagtitiwala ay doon sa Diyos na makapangyarihan. Yung pagpapakumbaba natin
yung pagpapakumbaba niya sa mga pangyarihan na nagsasabi na kahit sa tingin ng iba ay mahina ka, hindi ka magtatagumpay, pero dahil inaamin mo yung kahinaan ng Diyos sa mga pangyarihan. It's a powerful declaration of faith ni David, na nagre-remind sa atin na God's power is greater than any human strength or weapon. So, ito yung bagay na makikita natin na si David, bago po niya hinarap si Goliath sa unang Samuel, kinakailangan niyang labanan yung 4 na higante. Hindi pisikal na higante, kundi yung higante sa kanyang isip. Mas malaki yung posibilidad na haharapin natin ang ganitong sitwasyon. Higante na kung saan ay mas higante pa doon sa aktual na Goliath. Ngunit maaari sila maging kasi kalaki o nakakatakot. At sa pagharap natin, maaari nilang pigilan yung mga nais ng Diyos na ibinigay sa atin para matupad yung mga pangarap. Ito yung magiging hadlang sa isipan natin. Kaya, so kung lalabanan natin yung Goliath sa ating isip, ito yung kalaban natin. At sa paglaban natin sa ating isipan, meron tayong 4 na kakaharapin. Meron tayong 4 na kakaharapin sa anumang pangarap natin sa ating buhay. Ano po ito? So, yung 4 na Goliath na ating kakaharapin. Una, yung pagkantala. Sa pagharap natin, merong delay sa anumang pangarap natin. Wala pong pangarap na natutupad agad-agad. Instant, wala po. Mabilis. Maaaring taon o lampas ng taon bago natin makita yung katuparan ng ating mga pangarap sa buhay. Laging may waiting period. At sa kaso po ni David, pinigilan pa siya ng kanya mula sa kanyang pangarap. After Samuel anointed David as king, sinabihan pa siya ng kanyang tatay si Jesse na bumalik ka sa pag-aalangan. Hindi siya immediately naging hari kagad. So tingnan po natin. Ang sabi sa unang Samuel 16:13 ay kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at tinihiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumaka niya ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. After this, David is not immediately made king. Hindi siya dinala agad kung saan hindi siya ay makikita natin na nagpatuloy yung kanyang buhay as shepherd. So, ano yung patunay? Nung si Saul ay nangangailangan ng tutugtog, yung harp, yung alpa, isa sa servant niya nagsabi na si David. So, ibig sabihin, after nung maano siya, hindi agad siya nanina. So, sabi ng unang Samuel 16:19, at nagsugo si Saul kay Jesse at itinasasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastor ng inyong lupa. So makikita po natin na hindi immediately agad ay natutupa. So kung kapag tayo yung plano po ng Diyos ay sumasalungat sa plano ng ibang tao, magkakaroon ito ng pagkaantala. At maaaring subukan ng mga tao na pigilan ka. Ngunit, tandaan po natin, tapat ang Diyos. Tatapusin niya yung kanyang gawain sa iyo at sa kanyang panahon. He will complete His work in you in His time. So, ano mang pangarap mo ngayon, palagi mong isipin, may waiting period. Amen. So ngayon, ano yung ikalawang Goliath?
So makikita po natin na ano yung ikalawang gulayan? So yan yung picture sabi ni Gulayan. So isang mahusay, matapang na mandirigma, nalalaban doon sa isang tao. So kung ini-imagine nyo, yung labanan ng tanong, ang height po niya is 9 feet and 9 inches. So 2.97 meters. So, lampas pa siya dun sa standard na height ng ceiling ng bahay. Kasi yung standard from flooring to ceiling is 2.70 to 2.4. Ito ay halos 3 meters. Ganito siya kalaki at isang mahusay, matapang na mandirigma. So, ano yung akalahanin natin sa buhay natin? Yung ikalawa, yung panghihina ng loob. Yung kawalan ng pag-asa. Discouragement. Darating at darating na naman yung mga pangarap natin. Minsan, mawawalan tayo ng pag-asa. Sabi ng unang Samuel 17:10-11, hinahamon ko kayo, mga Israelita. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan ng loob at natakot. Sino bang hindi matatakot kapag gano'n yung harap? Ito yung panahon na simula ng psychological warfare ni Goliath, na kung saan yung kanyang salita, yung kanyang presensya ay talagang nagdudulot ng takot sa mga Israelita, sa mga army for 40 days. So kung titingnan natin, babasahin natin yung sunod, sumigaw dito si Goliath sa mga bakit ba kailangan pa natin maglaban-laban? Pumili na lang kayo ng ilalaban niyo sa akin. At kung siya'y natalo, alipin kayo. Kung siya naman ang nanalo, makikita alipin. So ganun yung pahayag ni Goliath ng tayo. Kapag ako'y natalo, alipin nyo kami lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipin niya namin. So tayo, sino mga tao sa inyo buhay sa atin, pinapakinggan na nagsasabing hindi mo yung magagawa? Maaaring nagsasabi natin, hindi mo kaya yan. Sino yung naglalagay sa iyong isipan na sa pangarap mo ay nagsasabing parang imposible na mangyari. Minsan, sa buhay natin, kailangan lang natin ng isang boses. Isang boses na nagsasabi sa iyo na hindi kaya natin. Tulad ng isang batang David na nagsasabi na walang higante. Maaari natin siyang papagsabi. Sinasabi ng David, kumbaga, sisiw na niya higante. So kayo po, nawawala na ba kayo ng pag-asa? Na baka hindi matupad ang mga pinapangarap mo sa buhay? Ano po yung ikatlo? Ikatlo na kakaharapin natin. Yung hindi pagsangay, merong disapproval sa bawat tatahakin natin sa pagtupad ng ating mga pangarap. Daming hirap po. Ano man yung pinaplano natin sa personal o sa ministry, lagi sa kaso po ni David, in-question ng kanyang sariling kapatid, yung kanyang motibo, at hindi niya sinangayunan yung pagharap niya kay Goliath. Sabi na unang Samuel 17:20, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa kawan. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo dito? At kanino mo iniwan ang ilang lupa na pinagpapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo, gusto mo lang manood ng laban mo. So si David, iniikuan lang niya noong time na yun
yung mga challenge na binitawan ni Goliath. Pero yung reaksyon ng kanyang kapatid, nandun anger, nagseselo siya, at kino-question niya yung pride, yung maling motibo ni David. Pero kung titingnan natin, pupunta lang si David dahil inutusan siya ng kanyang tatay. So kapag tayo ay binibigyan ng Diyos ng isang pangarap, o may nais siyang ipagawa sa iyo na nakakatakot sa ibang tao, at gagawin mo pa rin ito, tanda natin tayo ay mahusgahan. Tayo ay pwedeng mapahamak at hindi nila tayo mauunawaan. Yan ay kapag kailangan nating magpasya kung ano ang pinakamahalaga. Pag dumating na yung punto na tayo ay kailangan magpasya, pagsang-ayon ba ito sa iba? O approval of others? I-please mo lang ba yung iba? Kung tayo pipili na pagsang-ayon sa Diyos, approval ba ni Lord yung mananaig? So kahit may di sang-ayon, basta naaayon ito sa kalooban ng Diyos, sundin mo. Dahil importante ang approval ni God. Amen. Dahil sa approval, yun yung mahal. So makikita natin, yung hindi pagsang-ayon kapag dumating ka na sa punto na ikaw ay magpapasya. Ano ang gagawin mo? Ito ba yung kagustuhan ng tao o kagustuhan ng Diyos? O compromise ba ako? So napakahalaga ng mga tao. Ano po yung pangapat? Pagdududa. So mayroong doubt. O maaaring sa pagtulo natin ay nag-aalinlangan tayo. So si Haring Saul, isang dalubhasa sa limahan, sanay siya, ay sinabi niya kay David na, bata ka pa. Parang sabi niya, Gory, hindi mo kaya yan kung sa panahon natin. Kung tayo yung may pinaplano, hindi mo kaya yan. Hindi mo mararating yan. So bata ka pa, hindi mo kaya labanan yung isang mandirigma tulad ni Goliath. Parang sinasabi, marami ka pa, hindi ka sila kainin, pero sinasabi niya. So yun yung sinasabi sa atin kapag tayo ay parang pinamit. So, tingnan natin. Sabi ng una Samuel 17:13, sabi niya, sinabi ni Saul, hindi mo kaya Pilisteo. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanya kabataan. So marahil, may mga nagsasabi sa inyo na hindi nyo magagawa, hindi nyo yan kaya. So sapat na po yun para simulan mo pagdudahan ang iyong sarili. Kung merong gusto at marami ang nagsasabi, malabo mangyari ang gusto mo. Magdududa ka rin sa sarili mo, baka hindi ko kaya. Pero tandaan natin, if you want to follow God's calling on your life, you must be willing to reject negative advice. No matter what will comes from. Ngayon, nakita natin yung kalaban, isip yung apat na kalaban para sa katuparan natin. Para yung pangarap natin ay atin. Ngayon, paano natin ito matatalo? Paano natin ito magawa? Ano yung dapat natin? Meron din pong apat na dapat. Paraan para talunin ang Goliath sa buhay natin. Sabi po ng unang Samuel 17:45-46. Sumagot si David, ang dalamoy taba, sibat, at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa ating mga kamay. Pababagsakin kita
at pupugutin ko ang ulo mo, at ipakakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng buong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. So, kung gusto mong maging isang tao na mayroong kang dakilang pananampalataya, meron kang dakilang pangarap, meron kang dakilang gawain sa buhay, kung ito meron ka, gawin mo yung ginawa ni David. Gawin mo para matalo mo yung pagkaantala, panghihina ng loob, hindi pagsangayon at pagtutulog. So para mapagtagumpayan natin, gawin natin ano ba yung ginawa ng David para tayo ay para siya maging sa buhay natin. Ano yung dapat natin gawin? Una, alalahanin kung paano ka tinulungan ng Diyos sa nakaraan. Isipin mo, sa buhay mo, ano ba yung mga ginawa ng Diyos bago ko pinagdaanan ng lahat? Paano niya ba ako tinulungan? Ano ba yung pinakita niya sa buhay? Alalahanin, kapag tayo ay dumarating sa ganito mga pagsulong. So, sa unang Samuel 17:37, sabi ko doon, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteo niya. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan ko siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Ito yung tagpo na sabi ni David, di tayo dapat masiraan ng loob sa Pilisteo. Ako ang lalaban sa kanya. Sabi ni Saul, di mo kaya. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya isang ilaw na natin. Ngunit, itinahayag niya at sinabi niya yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano niya tinalo kung siya ay napapastol. So tayo, kapag naalaala mo yung paraan na tinutulungan ka ng Diyos sa nakaraan, pag iniisip mo, nagbibigay ito ng tiwala sa iyo para sa nakaraan. Kaya, kapag tayo meron pinagdaranan, isipin natin, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay? Paano niya ba ako? Paano ko ba napasalamat? Kasi habang ginagamit ko, tinitingnan natin ng Diyos kailanman hindi tayo pa. Isipin natin, maraming bagay, maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Na minsan, nakakalimutan natin. Pero kapag dumarating tayo sa buhay, isipin natin at alalahanin natin yung mga bagay. Ano yung ikalawa na dapat natin gawin? Gamitin yung mga bagay na ibinigay sa ng Diyos. Si David, ginamit ni David yung mga tools na ibinigay, nilaan ng Diyos para sa kanya. Hindi siya kung ano mang inisip. Sabi ng unang Samuel 17:38-4, pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan, na may sakbat na ni David ang taba ni Saul at sinubukan lumakad, hindi siya halos makakapagod, sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na gagamitin ng mga ito. At tinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinambot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si David, sabi ko kapag yung mga Hebrew daw, yung ancient time, ang height lang nila is 5'3" to 5'6". Dahil si David ay bata pa, so sabi nila is mas maiksi siya.
So probably perhaps 5 to 5.5 na ilalaban mo sa 9. Almost 10. So, yeah. So ano yung ginawa ni David? So dapat sa buhay na, si David hindi niya sinubukan yung binigay ni Saul para labanan si Goliath. Kundi, ginamit niya kung ano yung kaya niya gawin. So tayo, sa pagharap natin, kailangan maging totoo tayo. Kung ano yung kaya natin, at magtiwala tayo sa Diyos. Trust God. Hindi doon sa nakikita natin. So, ang maring mundo ay ina-expect nila yung armor and sword na dapat ni David, pero si David nagtiwala sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Then, makikita natin doon, yung preparasyon ay mahalaga. Si David, hindi siya nagmalik yung pinili niya yung magaganda na bato para sa kanya dapat. At ginamit niya yung kanyang skill, yung kanyang strategy para sa laban. So, ano yung application natin sa buhay kung tayo ay tumaan? So, dapat huwag tayong gumaya dun sa tinahak ng iba. So, be yourself. Don't imitate other paths. Kasi ito yung nangyayari. Si David, nireject niya yung armor na binigay ni Saul. Dahil hindi fit sa kanya malaki. At ginamit niya kung ano yung kaya niya. So tayo, huwag nating gayahin yung ibang tao, yung style nila, yung strategy nila para mag-succeed. Whether it is your career, calling, or relationship. Kasi yung pwedeng gumana dun sa iba, kaya na hindi naman pwede sa'yo. Diba? What works for others may not work for you. Iba-iba. So hindi tayo pwedeng, si kapatid, nagtagumpay ito, gagayahin dito. Kaya maraming nai-scam. Kasi alam nila ito yung ginawa. At gagayahin natin kahit mali. So dapat, kung ano yung pangayan mo, yun na. Ayun yung binigay ni Lord. So yung pagtahak ng ibang tao ay hindi mo pwedeng tulang gayahin kung hindi mo kaya. So, gamitin natin yung ibinigay sa atin na meron na tayo. Si David, ginamit niya yung mga simple tools na master niya bilang shepherd. So tayo, huwag natin i-underestimate yung skills, experiences, resources na meron tayo. Saan ka ba magaling? Ano ba yung hilig mo na masaya ka sa ginagawa? Ayun ang pagbutihin mo. Kasi yun yung magdadala sa'yo. At kailangan magtiwala tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sariling kakayahan. Si David, hindi siya nag-rely, kundi nagtiwala sa Diyos. He trusted God. Hindi doon sa Diyos. So trust God's power over human strength. Tayo mga kapatid, merong ibinigay sa atin. So huwag tayo maghintay ng isang bagay na wala ka. Ang edukasyon, koneksyon. So gamitin mo yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos upang harapin yung mga higante sa buhay natin nang may kumpiyansa. So maaaring naghahanap ka ng trabaho, maghahanap ka. Kahit walang padrino, ikaw ay anak ng Diyos, gamitin mo yung disiplina at ibigay mo sa iyo. Kung meron kang inaayos, dokumento man o ano man, gawin mo yung legalidad. Dahil kung anong meron, yun yung gagawin mo. Pagbutihin, pagsikapan. Kasi ang problema ay yung gaya-gaya. Diba? Napansin niyo ba kapag sa isang negosyo,
nung magsimula yung water refilling, tabi-tabi, di ba? Pag nag-umpisa yung milking, tabi-tabi. So hindi nila naisip na liliit yung market kasi kung tabi-tabi kayo, dapat mag-isip ka, kape ang ginagay mo kasi iba. Yeah? Pag pumunta ka doon sa amin, pagpasok mo ng gate, dati may nag-umpisa doon, may gulay, may isda. Pero mga ilan ba, nakita niya siguro, lakas ng benta nito ah. O sa tapat, meron na. Parehas ang binibenta. Mga meron, 4 na sila. So hindi nila naisip na wala nang bibili. Eh meron magaling, nagluto siya ngayon. Nagluto siya ng kakanin. Eh may construction doon, ang dami ngayon, ang dami ngayon. Mga ilang buwan pa lang, may lumusod na, may gumaya na. So, saan ka ba magaling? Kung magaling ka magluto, magnegosyo ka ng pagluluto. Patungkol nun. Para alam mo yung in and out ng negosyo. Hindi yung hindi mo kabisado, ay papasukin mo. Kaya marami ang nakapahama. Kasi kung anong meron ka, yung kakayahan na meron ka, yun yung pagbutihin mo. Hindi kasi pwedeng si Pedro ay magagawa ng kay Juan. Kung si Pedro ay ito yung skill niya, dito siya magaling, yun ang pagbutihin mo. Kasi yun ang binigay nito. Huwag kang gumaya. Kasi kung hindi naman yun yung para sa'yo. So alamin mo, yung kakayahan mo. Kasi yung tagumpay ni Pedro ay hindi pwede maging tagumpay ni Juan. Amen. Hindi mo pwedeng gamitin yung kaya ni Juan kasi iba-iba yung design ng Diyos. Alamin mo kung saan ka magaling. Kung nagbebenta yun ng turon, mag-isip ka naman ng iba para palamig, para yung pag bumili siya, meron siyang iinom. Diba? Kasi habang dumadami kayo, lumiliit yung market. Lumiliit. So mag-isip ka ng magiging beneficio mo isa. Diba? Ganun eh. Kaya yun yung kultura natin. Pag bumili ng isa ng kotse bago yung kapitbahay, ganda nito ah. Makabili rin nga ng maganda. O yan. Hindi naman kaya. Pa mga ilang buwan, wala na. Kasi ganun yung mentality natin. Alam mo kaya, ano pang meron ng binili sa ng Diyos? Ano pang meron? Hindi mo pwedeng gayahin. Pag bumili ng magandang damit, gagaya ka. Nakakita ko sa Facebook, bago ah. Ganda. Ikaw, bibili ka rin kahit hindi mo naman kaya. Ipopost mo. Nga naman, bago na. So, kailangan alam na. Kaya tayo napapahal. So, ano po yung ikatlo? Huwag pansinin ang hadlang sa pangarap. Yan, may mga cross-buster. Meron din dream-buster. Ito yung mga, kumbaga ito yung mga hadlang sa ating buhay. So, kinakailangan ni David na patibayin yung sarili sa Panginoon. Nung yung time na nagsasalita na ang mga kaaway niya laban sa kanya. Ito po. Doon sa unang Samuel 30 verse 6. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh sa kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ito yung time po ito. Captive sila. Sinunog yung buong bayan nila. At yung mga anak ay binuot pati mga asawa. Ito yung time. At nandito yung problema malaki ni David. Hindi dahil dun sa nawala yung kanyang pamilya o ano man yung mga tao niya mismo ay siya gustong pagtangkaan pati. Kundi ito yung lowest point ng buhay ni David. Dahil merong leadership pressure. Ano ba yung gagawin mo bilang leader? Pero ang ginawa ni David, lumapit si Diyos. Kumuha siya ng lakas. So yung turning point niya, sa halip na talunin siya ng kanyang takot, despair, yung lahat, nanumbalik siya sa Diyos.
bumalik siya sa Diyos. Hindi niya nilabanan o ginawian, ano man, kundi humingi siya ng spiritual strength and encouragement. So ito yung ginawa na nagpapakita na yung puso ni David, kahit under pressure, to turn to God, inuuna niya ang Diyos. So tayo, kapag nandun na tayo sa lowest moment, pag-arakbo, sagad na, parang hindi na natin kaya. Para mag-collapse na tayo, meron pa rin tayong lakas ng pagpupulong tulad ni David. Ang balik at lumapit tayo sa Diyos. Yun yung una natin gagawin. Kapag yung buhay natin na sa lowest moment na sagad na, parang hindi ko na kaya, sigad na. Kapag pinatibay mo ang iyong sarili sa Panginoon, hindi lang ito isang positibong salungin sa pag-iisip. May pundasyon, pagtitiwala, sa biyaya, sa provisyon, sa seguridad, at kapangyarihan ng Diyos. Ano yung ika-apat nating gagawin? Tutulungan ka ng Diyos para sa Kanya kalwaran. Asahan mo, kapatid, tutulungan ka ng Diyos para sa Kanya kalwaran. Kung nasa sitwasyon ka ngayon na parang kawalan ng pag-asa, asahan mo, tutulungan ka ng Diyos. Si kapatid lang yung umiimin. So, sinugod ni David yung isang larangan ng digmaan. Sabi niya, ulitin natin. Sumagot si David, ang dala mo ay taba, sibat at panpuso, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Amen. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang iyong mundo. At ipakakain ko sa mga ibon at sa mga mapapangis na hayop ang mga bantay ng mga kawal ng hukbong ko. Sa gayon, buong daigdig, malalaman nila na may Diyos. Isa dun sa pinaka powerful moments na istorya ni David. Ang bagay niya. Nung i-declare niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang confidence sa Diyos bago magsimula ng laban. Na-acknowledge niya yung physical and visible weapons ni Goliath. Pero hindi siya nag-rely doon sa kanya. Kundi sa power and authority of God. So ano yung dito makikita natin na yung pananampalataya laban dun sa tao. Nakita ni David yung size laki ng higante, pero tumayo siya ng may pananampalataya at hindi tao. Life is full of Goliath. Fear, sickness, meron ka bang takot? Kung may pinagdadaan ng kasakit, financial problem, criticism, rejection, insecurity, at marami pang. Ito ay nakita, maaaring makita na si Goliath ay sa tingin ay makapangyarihan, powerful, malakas, intimidating, nakakatakot naman.
Pero tulad ni David, we must face them not with fear, but with confidence. Face Goliath with faith, not fear. Trust God. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan, hindi sa sarili nating kakayahan. Huwag tayong mag-rely sa ating skills, talents, resources, kundi magtiwala tayo sa Diyos na yung laban ay siya yung gagawin. Siya yung magpapatagumpay sa atin. Speak faith. Kailangan natin manampalataya bago natin makita yung victory sa buhay natin. Si David, nag-declare siya ng victory bago nangyari yung mga. Kailangan natin matutunan na yung pagtitiwala natin, yung kapangyarihan natin, yung expectation natin, hindi yung defeat of God, hindi yung faith natin sa ating Diyos, na siya yung lalaban sa lahat. So maaaring may mga decision po kayo o plano sa inyong buhay. Sinasabi ninyo na, Lord, hindi ako matalino, hindi ako mahusay. Lord, mababa ang aking pinag-aralan. Ngunit, magtitiwala ako sa iyo. At gagawin ko ang lahat, ang oras, kahit saan, sa pananampalataya. Kahit na hindi ito makatwiran sa akin at napakalaking pakikipagsapalaran sa akin buhay. Gagamitin ng Diyos ang sino mang magtitiwala sa Kanya at umaasa na gagamitin niya hindi dahil sa kung sino man, kundi dahil magdudulot ito ng kalwalhatian sa Kanya. I don't know what Goliath you're going through right now. Hindi ko alam yung pinagdadaan. Ngunit, sasabihin ko po ito sa inyo. Ang Diyos ay masigasig at lubos na nakakaalam ng bawat detalye ng ating buhay. Binibigyan pansin niya ang bawat paghinga natin. Walang nakakalampas sa atensyon ng Diyos. Maaaring hindi mo maintindihan ang iyong pinagdadaanan. Ngunit, masasabi mo pa rin ito sa Diyos. Alam kong matalino ka, magaling ka. Alam kong mapagmahal ka. Alam kong makapangyarihan ka. At alam kong napapansin mo ang mga detalye ng buhay. Alam kong ikaw ang may kontrol ng lahat. Alam kong may plano ka. Alam kong poprotektahan mo. Set aside your why question and trust God no matter what. Tayo po ay. The battle belongs to the Lord. Panginoon, maraming salamat sa mga pinagdaanan namin sa aming buhay. Ay nakita namin ang iyong katapatan. Salamat sa dahil sa bawat trials, pagsubok namin pinagdaanan. Patawarin mo kami kung may pagkakataon na kami ay naging mahina, nawala ng pag-asa, nawala ng pagtitiwala. Ngunit sa kabila nito, hindi mo kami pinabayaan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Alam namin, in your perfect time, in your timing, anumang pangarap ito, anumang dreams ito, ibigay at ipagkakaloob mo siya. Father God, tulungan mo kami na kami ay lubusang magtiwala sa inyo
maalis ang takot. Anumang gulayat ang aming pagdaraanan, tulungan mo kami na ang pananampalataya namin ay lalong tumibay at tumatag at alisin mo yung doubt, yung takot, anumang fear ito. Bagkus, ilagay namin at isugo namin ang buhay namin sa iyo. Panginoon, sa pagdaan namin, kapag kami ay nanghihina, nasa lowest moment kami ng aming buhay, tulungan mo kami na ikaw ang pupuntahan namin, na ikaw ang magiging sandigan namin, dahil tunay, O Diyos, apart from you, we are nothing. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan, katapatan, at kapatawaran. Panginoon, sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus.